Sa panahon ng Sengoku era ng Japan taong 1586, isang maliit na pamayanan na kung saan ang tangi kinabubuhay lamang ng mga naninirahan rito ay ang pagsasaka, na siyang balak kubkubin ng isang malaking hukbo ng mga armadong bandido. Ngayon, sa papaanong paraan ang gagawin ng mga ordinaryong magsasaka na to upang mapigilan ang pagsalakay ng mga armadong bandido? Una, at syempre ang pinakaligtas na paraan ay yun ang lisanin ang kanilang pamayanan at iwan lahat ng kanilang mga ari-arian kasama ang kanilang mga aning pananim na kanilang buong taong pinaghirapan. Pangalawa, at syempre ang pinakadelikadong paraan na siyang magdudulot ng buwis buhay na pakikipaglaban sa tulong ng 7 samurai na kanilang inupahan kapalit ng pagkain. Ito yung Japanese film na nirelease noon sa Japan taong 1954 pa. 10 years to be exact after matapos ang World War II. At alam naman natin nung panahon na yun, hindi pa tuluyang nakakabangon ng husto ang bansang Japan sa pinsala ng ikalawang digmaang pandaigdig. Kumusta sa inyo mga otaku, weebs and normies? Keds here. In this video, pag-uusapan natin isa sa mga pinaka-classic at pinaka-expensive na Japanese film na siyang pioneer sa mga ilang film techniques sa larangan ng paggawa ng pelikula. Pero bago natin pag-usapan ang video na yan, roll the intro. Shichinin no Samurai o mas kilala sa kanyang international title na The Seven Samurai ay isang 3-hour 1954 Japanese film directed by Akira Kurosawa na pinuroduce ng Toho Kabushiki Gaisha. So basically, ang story ng The Seven Samurai is about sa 7 samurai na hinard ng mga ordinaryong magsasaka upang labanan ng isang hukbo ng mga armadong bandido na siyang gustong kubkubin ang kanilang farming village kapalit ng pagkain. Konting history information lang ano. So basically, yung mga samurai na involved sa story ng movie na to is mga ronin. Sa Japanese history, ang mga samurai ay klase ng mga honorable warriors na siyang pagmamay-ari ng mga daimyo o landowners. So basically, parang amo ko ituring ng mga samurai ang kanilang mga daimyo na siyang nagpapasahod sa kanila, nagpo-provide ng makakain at syempre ng tirahan. During sa mga time na kung saan patapos na ang Sengoku era sa Japan, dito na unti-unting inaalis sa sistema ng Japanese society ang mga daimyo. At dito rin sa mga time na yun ay unti-unti nang lumolobo ang porsyento ng mga samurai na walang daimyo. At from samurai, mas tinawag na silang ronin. Ilan sa mga former samurai ay bumubuo ng kanilang mga factions or groups na siyang against sa mga makabagong sistema ng Japanese government. Yung iba, willing makipagtrabaho sa new form of government, but due to high pride at loyalty, yung iba naman is nananatiling against at sometimes nagiging palaboy or unemployed. Mabalik tayo sa movie. So bali ang goal ng mga farmers ay mag-hire ng 7 samurai kapalit ng kanilang mga naimbak na pagkain upang labanan ng isang hukbo ng mga armadong bandido na siyang balak kubkubin ang maliit na pamayanan ng mga magsasaka. So sa story plot pa lang, parang napaka-typical ng story, di ba? Walang pinagkaiba sa ibang movie. Good versus evil lang ang datingan. May nangangailangan ng tulong, then darating yung mga main character upang labanan ang mga bad guys. Well, yes, napaka-typical ng story. But remember, yung film na to is 1954 pa. So, hilaw pa ang concept ng good versus evil na story sa mga pelikula ng time na yun. I know yung iba sa inyo mababothered manood ng mga black and white film or wala talagang interest manood ng mga black and white film. Pero after kong mapanood yung film na to, dun ko na-realize na yung film na The Seven Samurai ay hindi ginawa para sa mga ordinaryong casual moviegoers. Kung isa kang aspiring filmmaker or currently nag-aaral ng filmmaking or any related art course na may involved na filmmaking, ang mapapayo ko sa iyo is panoorin mo ang movie na to. Why? First, sa maniwala ka or hindi, every frame kapag sa tuwing ipinopause mo yung mga footage ng film na to is parang photography in a sense na para siyang painting in a form of photography. Second, ito yung Japanese film na nagpasimuno ng camera panning technique, transition, multiple shots, at wide shots in terms sa paggawa ng pelikula. At ever since nga na nirelease ito internationally, maraming pelikula hindi lang sa Japan kundi even sa Hollywood ay na-inspire sa cinematic technique ng The Seven Samurai. Up until now is still ginagamit pa rin ng mga film technique na to. And third, ito yung kauna-unahang film na nagpasimuno ng team fight format sa isang motion pictures. Team fight. Parang sa Avengers, more than one main characters ang nagtutulungan labanan ang kasamaan. Ganon.
Sa Japanese film, marami niyan. Example ko na lang yung sa live action ng Rurouni Kenshin. And which is, by the way, hindi lang sa mga film ginagawa ang mga team fight. Kung matagal ka nang nanonood ng anime, marami nito sa mga shonen genre such as Kimetsu no Yaiba, My Hero Academia, Naruto at One Piece. And speaking of One Piece, yung Wano arc ng One Piece is direct inspiration from the Seven Samurai. Diba? Kumbaga sila Kinemon, yung mga farmers na counterpart ng the Seven Samurai. At ang Straw Hat Pirates ang counterpart ng mga Seven Samurai na hinard na tagalabas para labanan ng puwersa ni Kaido. And guess what? May team fight pa rin na format sa series. Anyway, sa makabagong henerasyon ng film industry ngayon at sa dinami-dami ng mga high-end quality and CGI film na meron ngayon, sulit nga bang mag-spend ng 3 hours para panoorin ang The Seven Samurai? Well, personally, yes! Although yung movie na to ay walang involved na high-end CGI graphics na kagaya ng mga film ng Avengers and Marvel, pero kung nagsasabi sa'yo, hindi ka aantukin na panoorin ang movie na to. And I know some of you na mga nakasubscribe sa channel ko ngayon, majority sa inyo ay mahilig sa Japanese culture, especially sa mga samurai team na series. Naku, kung di mo pa ito napapanood, kasalanang mortal pag hindi mo ito napanood ngayon. Anyway, that is for today's video. Hope you guys enjoy watching it. And as always, don't forget to like, comment, and subscribe. See you on my next video. Igzo!